ating Panginoon. Tayo po'y magsiluhod bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, noon ngayon at kailanman. Dakilang walang kapantay. Kapangyarihan niya'y hindi kukupas, hindi lilipas, hindi mapaparang. Lahat ay taglay niya, di lamang kasalanan. Kaya't halina mga minamahal, humingi kayo sa Kanya ng karunungan. Ang may pandinig ay nakarinig. Paanong lalago ang kaalaman mo? O dili kaya'y karunungan kung nais mong maragdagan? Kung sa pagising mo pa lamang sa umaga, halimbawa, ang laman ng isip mo ay magsugal, ano ang minamadali mo? Yung makaalis ka na at magtungo ka sa sugalan. Ano namang naituturong matalino sa iyo ng sugal? Hindi ba yung kung paano ka magiging dalubhasa sa mga baraha, o kung nagkakasino ka, o dili kaya'y bingo? Dito ka nagpapakadalubhasa kung ano yung ginagawa mo. Kaya kung ano yung hinaharap mo, yun ang nakatuon ang isip mo. Kung saan ang ginagawa mo, naroroon ang puso mo. Ngunit masasaktan ang mga ganito ang ginagawa. Subalit sinasabi nilang maka-Diyos at gusto ang Diyos. Sinasabing Panginoon ko at Diyos ko. Subalit paano nasa Panginoong Diyos ka kung ang laman ng isip mo'y sanlibutan at lisya sa Kanyang tuntunin at kalooban? Kaya kapag napagsabihan ang mga ganitong uri ng tao
nagsisiklab sa galit, nagngingit-ngit, at sinasabi nilang, ano bang pakialam mo? Samantalang kung susuriin, mahal sila ng Ama. Kaya iyon sinasabi, kaya iyon iniuulat para matama't matuwid ang buhay nila. Ano nga bang matututunan ng isang lasinggero? Na kapag nagising siya, gusto'y alak na kaharap at tinutungga ng bibig niya. Makikinig ba yan sa mabuting balita? Pakikinggan ba niya ang mabubuting salita? Hindi. Magagalit siya kapag tinatama. Ano nga ba ang gugustuhin ng isang tamad? Hindi ba't hilata ng hilata? Higa ng higa? Sapagkat doon nakahilig ang kanyang katawan. Doon nakatuon ang kanyang isip. Walang lumalagong pag-iisip. Walang lumalawak na pag-iisip. Sapagkat kapag nakahiga, ang iniisip niya na lamang kung ano-ano. Subalit, mahirati kang magtungo sa kabanalan. Mahirati mong pagmithiing pakinggan ang mga salitang banal. Magmithi kang bawat araw tupdin ang kalooban ng Ama. Ang hindi mo alam, bibigay niya sa'yo. Ang wala ka noon, ipagkakaloob niya. Ang hindi mo kaya, makakaya mo. Kaya kung sa dating ikaw ay sanlibutan ng hanap, ang hilig ng laman, ang hilig ng katawan, iniiba niya. Nababago ito, pagkat siya nga ang nangunguna. At paano naman mapagbabago mo ang sarili mo kung ayaw mong baguhin at ayaw mong tupdin? Ang nais ng Ama na iyong nais ay baguhin mo naman ang buhay mo at mabago ka. Magagalit nga sadya ang ayaw tumanggap. Subalit matutuwa ang nais magbago at nais magliwanag at makatungo sa buhay na walang hanggan ay makatamo. Yaon ay sa langit na tinatawag na kalwalhatian. Mga minamahal, bakit nga ba nagpupuyos, nagagalit ang damdamin ng tao? Kapag sinisita ng kapwa-tao, kung mabuti naman ang sinasabi, bakit nga ba nagagalit sa mabuti? Kung hindi mabuti ang taong pagsasabihan, sapagkat ayaw niya yung mabuting ginagawa at sinasabi mo. Ngunit subukan mong magsalita sa kapwa mo mabuti at nagnanais ng mabuti. Sa nagnanasang maging ganap at maging mabuti, tingnan ninyo kundi magkaisa kayo't magtawanan na lamang. At sasabihin, masaya nga pala, maligaya nga pala, pakinggan ang mabuting balita ng Ama. Kaya ganyan lamang yan. Kung saan ka bihasa, yun ang alam mong gawin at tupdin. Kung anong pinagkadalubhasaan mo, doon ka magaling. Magpakadalubhasa kayo sa kalooban ng Ama. Magpakadalubhasa kayo sa tuntunin niya. Magpakadalubhasa kayo sa damdamin niya. Magpakadalubhasa kayo sa kabutihan niya. At walang mahirap na ito'y gawin ng sinuman, sapagkat kung saan ka nga bihasa, kung saan ka dalubhasa, doon nakatuon ang isip mo, doon matutuon ang damdamin mo, at yun ang magagawa mo, yan ang gagawin mo. Kaya nga ang mga espesyalista, sa bawat pinag-aralan nilang mga nag-aral ng manggagamot, mga doktor na tinatawag, saan sila dalubhasa? Kapag OB-GYN ka, urologist ka, o kaya pediatrician, hindi ba kung saan sila dalubhasa na pinag-aralan nila, yun ang kanilang kay galing ginagawa? Ganon din ang isang guro. Kung saan siya nagmasteral, yun ang pinakamagaling niyang magagawa. Siya po kuntsing walang talinong tupdin at gawin ang ganitong sabihin. Subalit lahat lamang ng nasisilayan sa sanlibutan, yun ang pakikita sa inyo na ipatutupad at sasabihin sa harapang ito. Ang nagpakadalubhasa na isang arkitekto, civil engineer man ang kaharap niya, kung saan sila dalubhasang dalawa, ang pagka-civil engineer at ang pagkadalubhasa ng isang arkitekto, hindi parehas ang dunong nila. Kaya alalaong baga, kapag pinagparehas ng Ama ang karunungan ng bawat anak niya sa espiritu niya, nagkakaintindihan, nagkakaunawaan sila, sapagkat isang karunungan mula sa Kanya, ang hanap ay kabutihan, ang hanap ay kabanalan, ang hanap ay pagtupad, pagtalima sa Kanya. Kaya magkakaisa sila, magkakapanundo sila at magkakasundo pa. Kaya nga ang wika,
Kapag iisang espiritu ang nasa tao, masaya silang nag-uusap, masaya silang magkaharap, masama ba ang damdamin nila? Hindi. Mabuti ang damdamin nila sapagkat iisa ang nasa kanilang espiritu. Mga minamahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko, walang pinasasagasaang na tao, walang pinarurunggitan na tao, walang patatama ang tao, kundi ito'y mapalad niyong napakinggan kung bubulbugin ninyong sarili nyo, sa iisipin ninyong hindi tama, mahihirapan ang damdamin nyo. Subalit, kung susuriin ninyo, ang lahat ng ito'y nagaganap sa mundo ng tao. Ang isang tubero at hindi alam ang electricity, hindi niya gayang gawin dahil hindi siya elektrisyan. Subalit, kapag ang isang electrician at alam niya rin ang tubero, pares niyang pares gawin yan. Kaya, makagagawa siyang magsudlong-sudlong ng mga kuryente, magsudlong-sudlong ng mga tubo. Subalit, kung pinakikialaman ng isang electrician, ang isang tubero at wala siyang kalunungan, maaring magkamali, maaring mamali. Kaya dapat, ang bawat pinakikialaman niya ay pares niyang nalalaman. Ano baga ibig ituran? Ang ama at anak ay parehas alam ang bawat ginagawa nila. Kaya ang isang espiritu nilang magkaugnay ay nagkakapanundot, nagkakasundo. Subalit, ang masamang espiritu ay hindi nila ginagawa. Kung ano ang ginagawa nitong masamang espiritu, kaya hindi nila gusto ang ginagawa ni Satanas. Kaya naman itong Kristo, magkalisya sila ni Satanas at ng Kristo. Sapagkat ibang espiritu ang sa isang espiritu at ang isang espiritu. Mga minamahal, ang espiritu ni Satanas ay iba, ang espiritu ng Kristo ay iba. Kaya kapag nagkalaban sila, nagsisiraan, hindi tatanggap at hindi papatol ang Kristo. Ang Satanas lang ang gumagawa nito. Mga minamahal, suriin nyo ngayon ang sarili nyo. Pumapatol ba kayo sa kapwa nyo? Sinisiraan nyo rin bang tulad ng maninirang tao ang sarili nyo at kapwa-tao? Kung magkagayon at di kayo sumusunod sa kapwa-tao nyo, at hindi kayo pumapatol sa maninirang tao, at di ninyo nilalaban at nilalabanan sila, at hindi kayo nagkakatulad nilang hatol ng hatol tulad ng mapanghatol, isa kayong matwid sa pananaw ng Ama. Mga minamahal ko, magnilay, magbulay, magtanto kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, walang pinagkaiba sa mga dahon-dahon. Sumunod ka man, nasabi mo'y umiinom ka ng dahon. Hindi nga ba't maging sa gamot may bilang ang pag-inom? Halimbawa, 3 times a day eka ang tabletas na iyan, ang kapsulang iyan. Ginawa mong 4 times a day. Nagtama ba? Hindi. Ganyan din yung nagmamagaling na alam yung dahon-dahon. Basta na eka ako, humablot. Basta eka pinagsama-sama ko. Ilan ang bilang? Wala po eka ang bilang. Basta eka pinagsama-sama ko lahat yung sinabi nyo. Hindi ba eka nakalagay 7-7? O 8-8? O kung may 9, may 5, may 4. Sumunod ka nga eka. Mali naman ang sinunod mo. Magtatama kaya yan sa katawan mo. Mga mahal, kahirap magtama, kahirap magtuwid, kahirap magpakita ng mabuting halimbawa sa mga anak ng amang hindi totoo at hindi ganap sa pagtanggap sa kapwa nilang nagpapakatapat, nagpapakatotoo na ginagawa ang tama't tumpak. Kaya naman, ano ang wika ng Ama? Mga anak, sadyang kung bilang pagkatao niyong tutupad, walang makababata sa inyong lahat. Sadyang kung pagkatao lamang kayong nasusunod, hindi niyo masasadsyad. Subalit, kasama niyo ako, kasama niyo anak ko, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, makasasadsyad, makatutupad ang may lasyon at may nasa na hindi mahirapan, na hindi masasakitan, na hindi masasaktan
sapagkat ang sinusunod nila ang tuntunin ng iisang mabuti kanino man, ang Diyos Espiritu. Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Diyos? Iba't iba nga ang ugali ng tao. May magaan tumanggap, may madaling tumanggap, may masarap tumanggap, subalit may mahirap tumanggap, na ayaw tumanggap, madaling masaktan, nagpapahirap ng loob, pinaghihirapan ng loob, ayaw makikilala, ayaw kumilala, at ayaw magpakilala. Bakit nga kaya? Ano nga kaya ang dahilan, mga minamahal ko? Kay hirap sadya, napakahirap. Kaya kung hindi ang tuntunin ng Ama, ang pagsisikapang tupdin at gawin, mahihirapang sumunod. Buhay ba ang Ama? Katulad mo, hindi ka man lubos pang magaling, subalit yung aura ng mukha mo, nag-iba na. Sa makatwid, may gumaling na sa'yo. Katulad mo, hindi ka man lubos magaling, may naiba na rin sa'yo ang aura ng mukha mo. Sa makatwid, mayroon na rin gumagaling sa'yo. Ikaw, wala pang naiba sa aura mo. Ano? Kayo mismo makakasaksi niyan. May naiba na ba sa aura niya? Sa iyo may naiiba na, sa kanya wala pa. Ibig sabihin, wala siyang nadarama. Mahirap gumaling ang walang pandama. Pakatandaan nyo, itaga nyo sa bato. Pag tumitig ako sa inyo bilang espiritu, si Kunching walang alam. Ngunit ako, nakikita ko, nababago ang aura, nababago ang isip at damdamin nila. Kaya magaan na nilang tinatanggap ang dapat matanggap. O, sa inyo, di kayo makatulog. Pagdating dito, inaantok kayo. Di baga may pasyenteng ganyan dito? Sa bahay, di makatulog. Ano man ekang ikot ang gawin ko, ano man ekang dasal ko, hindi pa rin ako tulog. Pagdating naman dito, kung kailan nangungusap, tsaka, ay, sino umaagaw? Hindi ba si Satanas? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, ayaw niya kayong makapakinig. Ayaw niya kayong makadama. Sapagkat kapag nakadama kayo, sa oras na ito at nakapakinig kayo, na bago isip nyo, na bago damdamin nyo, mawawala kayo sa Kanya. O ba't ba kayo nahihirapan? Sino ba nakaalipin sa inyo? Ang Diyos ba? Hindi. Pag ang tao'y nahihirapan ng isip niya, nalilito, nagugulumihanan, nahihirapan ng damdamin niya, si Satanas ang nakaalipin. Sapagkat ang Ama'y umaaliw, pumapayapa, nagpapasigla, nagpapalakas ng katawan at kaisipan. Kaya wag niyo sabihin, nananambahan naman ako, nananalangin naman ako, ba't ganito nararamdaman ko? Eh paano nga, hindi mo madama ang Ama, demonyo nasa katawan mo. Tumatawag ang bibig mo, puso mo'y demonyo ang umaagaw. Kaya ano, nararamdaman mo? Sinasabi mo man, Panginoon ko, Diyos ko, pagalingin mo ako, pero puso mo'y may galit. O sino nandyan? Kristo ba o Ama? Parehas lang yon. O demonyo? Dapat iba. Ama't anak kasama demonyo. Wala na. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, suriin ninyo. Magnilay kayo. Dapat nang kayo'y pumaritot, nakaupo sa dakong iyan, nakatungo sa dakong yon, kung saan man kayo umupo, nang umalis kayo sa inyo'y nanlalambot, nang umupo kayo dito'y nalwakas na. Nang umalis kayo sa inyo'y nakasibangot, nang nakaupo kayo dyan, nakatawa na. Nang umupo kayo dyan sa inyo, ay hindi kayo makali, nang umupo kayo diyan, ay patag na. Yun. Iba na ang espiritong nasa katawan nyo. Sapagkat nung nasa inyo kayo, inaalipin kayo, wag kang pupunta, wag kang pupunta, wag kayo kang pupunta. Bakit ayaw kang papuntahin? Kasi baka magbago ka eh. Kasi baka gumanda isip mo eh. Kasi baka gumanda ang puso mo eh. Baka bumuti ka. Eh, sino pang Kanya? Kaya nga ang mga naglilingkod, inaalipin din eh. Inaagaw din. Kung kailan ka darating ang oras, tsaka ka inaantok,
Kung kailan dumarating ang oras, tsaka may inuustorbo sa'yo. Kung kailan may darating ng oras, tsaka maraming istorbo. Ngayon, dahil ang kalooban mo at kagustuhan mo, maglingkod ka, makapaglingkod ka, nilabanan mo at nilalabanan mo lahat ang mga balakid ng ito nang napagtagumpayan mo ang Kristo, sumaya puso mo. Naku, Eka, lingkod ka ng lingkod, di naman, Eka, nagbabago buhay mo. Yan, papasok na sa damdamin mo. Lingkod ka na, Eka, lingkod, hindi ka naman, Eka, gumaganda. Yan, papasok na sa damdamin mo. Lingkod na lingkod ka, Eka, ba't nagkakasakit ka rin? Yan, pinapasok ng demonyo. Bakit? Papasok ba ng ama yan sa'yo? Papasukan ka ba niyan? Lingkod ka ng lingkod, ba't may sakit ka? Lingkod ng lingkod, ba't di ka nagagandang buhay? Lingkod ng lingkod ka, ba't nahihirapan ka? Pinapasok ba ng Kristo at ama yan? Hindi! Sino nang papasok? Ba't tinatanggap nyo? Dapat hinaharanggahan nyo. Dapat hindi nyo tinatanggap. Dapat di nyo pinapapasok. Para nang sa gayon, yoong amang tinanggap nyo, ang sa kabila man ng kayo'y nanlalambot, aba,